Business class! Welcome to the cruise ship, guys! Cup noodles on the cruise ship! Welcome to Tubigon, guys! Yes! Abida the girl! Nandito po tayo ngayon. Nirent talaga namin yung buong bus na to. Amin talaga to. Bohol Sightseeing Tour. Ayan, guys. We have na motor. Another switch here. Tapos my hair dryer. Ito, guys, is the view. I would not recommend this Airbnb if yan yung hanap nyo. Here is so cool. Very adventure yung atake natin dito. Hey besties, good morning! We're currently here at Pier 3, guys, kasi mag-explore tayo dito naman sa local char. So right now, guys, it's currently 5:54 a.m. and on the way kami sa Bohol kasi doon tayo mag-celebrate ng birthday weekend. Char! Yung ano pala namin, yung departure time namin is 7 a.m. pa naman. So we are so early. Mga 1 hour ahead pa. Dito pala, guys, sa Pier 3, maganda, no, if early morning yung ano nyo, parang barko kasi sobrang mingaw pa dito sa Pier 3, guys. As in, tapos before pala kayo papasok is merong mga x-rays, ganyan, para rin sa airport. Gate 4 pala yung boarding gate namin. Tapos, guys, meron palang terminal fee na 25 pesos. One thing na na-observe pala namin dito, guys, no, sana meron sanang ATM dito, ATM machine. Pero apparently, dito sa Pier 3 is walang ATM. So, yun lang yung parang one of the things na gusto kong i-feedback. I-feedback. Tapos, since sobrang aga pa talaga, kasi almost 6 a.m. pa, and some of the stores here is closed. And yun nga, guys, wala pa kaming breakfast and maybe bibili na lang kami ng siopaw. Meron naman, pero dito sa mga kainan talaga, ayan, same dyan, is closed pa. Ito pala yung current situation namin, guys. Ayan, good morning! Tapos, yung sasakyan pala namin, guys, is light cut going to Tubigon, Bohol. Since on the way kami sa Bohol ngayon, guys, pero kung madalas na kayong nanonood sa channel namin, yung mga route talaga namin is kakaiba. Same yung sa Singapore, Malaysia via train. So dito naman, guys, is on the way kami sa Bohol, pero hindi kami doon sa Tagbilaran mismo magdunggo. Tagbilaran destination. Oh, hindi Tagbilaran City yung or Tagbilaran Port yung destination na pinili namin, kundi sa Tubigon, Bohol. Kasi, guys, sobrang mura niya compare if going kami sa Tagbilaran, no? Pero yun nga lang, it's not for everyone, guys, especially if nagmamadali kayo. And then, especially if ayaw yung parang palipat-lipat. Kasi, guys, from Tubigon, sasakay pa kami ng bus going to Tagbilaran. Tapos, sa Tagbilaran City is mag-rent pala kami, guys, ng motor. And then, after that one is doon na kami pupunta sa Panglao kasi we will be staying sa Panglao Island. So, yun nga, guys, sabi ko kanina, it's not for everyone talaga. Especially if parang for time management, ganun, or if like for family talaga kayo, parang medyo hassle siya siguro if meron kayong kasama mga senior or kids. Kasi, guys, sasakay pa kayo ng bus going to Tagbilaran, tapos another ride na naman going to Panglao, no? Kaya, unlike kasi if Tagbilaran yung port nyo, is madali na lang going to Panglao kasi malapit lang siya. So yun, since kami, guys, mga Gen Z, wow! Gen Z! So yun, marami pa kaming energy, so yun yung pinili namin. Kasi, guys, if mag-Tagbilaran kami, yung fast craft is around mga almost 1,000 pesos siguro, guys. And then, yung ginawa namin is, di ba, Tubigon kami. Mas malapit siya dito sa Cebu. Tama ba, no? Mas malapit siya dito sa Cebu. And then, yung fare niya, guys, is, kalahati talaga. And then, naka-business class na yun, guys. Di ba? So, yun. So, at least, guys, dito man lang makapag-try kami ng business class. And manifest natin soon. Sa plane naman yung may business class, char. Manifest. Open na pala yung boarding gate namin. Bibili na kami ng siopaw talaga. So, let's go. Sa trip na to, guys, as in, ito talaga yung pinaka light pack ako. Kasi isang backpack lang, tapos isang ganito. Ayan lang, very light lang. So again, guys, if money is not an issue for you, go for Tagbilaran City na lang.
kami guys, medyo nagtipid kami on that part. Char. Pero okay lang naman sa amin guys. You know, medyo nasa side kami ngayon ng mga adventure, ganyan. Kaya yun yung mas pinili namin. So, ito pala yung forma dito guys. Sa Pinterest, meron palang Turks dyan. Yan. May Dunkin Donut pa pala dun, pero close pa lang siya. And then, ayan, meron pang ibang stores. In fairness, may aircon. Tapos may malaking fan lang. Dito kami bibili ng shop ako. False alarm pala guys. Meron palang withdrawhanan. Meron palang ATM machine yata daw. Sabi nung nagtinda ng Siopaw. Meron daw silang ATM machine dito. Near lang daw sa X-ray. So pupunta kami doon para magpapag-withdraw. O diba guys? Medyo ano kami sa part na yan. Guys, share ko lang. Yan pala yung sasakyan namin. Yan. I believe parang bago tong ano na ferry. Or yung... Ang saan ganit tawagan ni? Ferry? Bago yung ferry? Hindi ganyan yung forma dati daw. Tama? Yan yung typical na Roro. Oo, hindi yan yung typical na Roro. So, yung time duration pala ng aming biyahe ngayon guys is parang almost 2 hours. So, di ba? Malapit lang naman talaga siya. And then, hindi siya yung parang fast craft talaga. Parang Roro style siya. Pero, time is not an issue for us. Ay, hala, nasa gawas ang machine. Tapos nakasudo namin. Currently guys, si Jan is nag-withdraw doon. Merong ATM machine before sa X-ray. At least guys, pwede pa siyang lumabas. Akala kasi namin bawal na. If you also want to withdraw before kayong pupunta dito, meron namang ATM machine before sa X-ray lang. Let's eat guys! Let's eat! I have here Siopaw. Tapos sa kanya is Turks. Bumili lang kami dito guys. Yung Turks pala dito is 150 pesos. Tapos yung Siopaw, 25. ha? 75? Ay, 75. Ayan. So, eto na yung parang breakfast. Mini breakfast. Wow. Ay, chika ko pala guys. Wala palang terminal fee dito ngayon kasi... For 2 months. For 2 months? Oh, for 2 months daw. Kasi, ano siya, parang wala palang aircon dito guys. Pero bakit parang ang lamig? Ah, siguro sa ceiling fan. Wala pala yung ano, yung aircon. Kaya ayun, walang terminal fee as of now. Tapos bumili lang kami ng water. Meron namang mga vending machine dito. And right now, naghintay na lang kami sa aming boarding gate to open. Boarding gate to open. Nasa ano kami, gate number 4. So ano, nakabutang dito, open. Wala pala isa. Ah, wala pa palang shuttle. Bawal man kang malahot. Lakaw rito. Ang karga mo na. Bawal eh, kaya Lakaw ra. kabihan mo na. Yan na, may bus na. Naremable na rin. Parang sa airport. Parang sa airport. Yung Siopaw nila guys is unang kagat pan lahat. Gamay lagi na, patulog ako na. Nagangay ang Turks. Mamay na. Mukha na na niya. Ang suot kaya kanina na. Thank you. Yay! Shuttle. Sasakay tayo ng shuttle guys on the way dun sa ferry. Hey! Morning! Welcome aboard. Hey. Ay, dyan pala yung canteen. Oh. Let's go guys. And nandito tayo sa information. Next door po. 20. Okay. What's the next door? Ah, ito. Yes guys, finally nakapag-try tayo ng business class. Ayun o. Business class! Ay, good morning. For A and B, let's say. Thank you. Finally guys, nasa loob na kami ng Light Cat. First time natin mag-business class. At least naman, di ba, dito makapag-try tayo ng business class. Char! Yan, tingnan nyo guys. Ito yung style or yung forma ng business class. Yan. So, very exclusive talaga. Tapos may ano lang dyan, TV, then aircon. And dito guys, tingnan nyo. Yan.
So, pwede kayong magdala ng mga sasakyan nyo, ganyan. Pero mga, ano pala to? Truck talaga. Ayan. Since Roro siya, guys, pwede kayong magdala ng car or your motor, ganyan. Yung parang motor, guys, is around 1,400 man yata per way. I'm not sure. And I'm not sure also sa car if magkano siya, if isakay nyo sa Roro. Pero feeling ko depende kasi siya sa laki. So if SUV, so parang iba yung price niya. And then if yung parang auto lang is, I bet iba rin yung bayad niya. Merong own CR dito, guys. For business class. O, diba? Very nice siya. Meron lang parang hand dry, sink, tapos yung toilet na mismo. Tapos meron ng tissue dyan and mirror. So, ito din nakaganda, guys, if nasa business class kayo kasi may own CR talaga. And I believe, guys, kanina may nakita ako yung parang mga pantry bottle style. Feeling ko pwede kayong bumili doon. Meron dito sa business class. And meron ding parang ano talaga, own canteen or pantry mismo yung sa loob. Feeling ko nasa ano siya, tourist or sa economy siya na part yung parang canteen nila. Tour ko kayo, guys, sa loob mismo. Dito pala, guys, sa business class is mayroong mga outlet and then may free wifi, of course. And ayan yung TV. Actually, guys, medyo konti lang kami dito sa business class. And nahiya akong magsalita kasi sobrang mingaw. yun yung parang nakakaiba, no, if nasa business class kayo compared doon sa economy. Kasi sa economy for sure punuan siya. And yung chair pala, guys, is pwede siyang ma-incline. Ay, meron palang nagtitinda dito, guys, coffee, noodles, ganyan. Later bibili tayo kasi sobrang gutom pa rin. And then dito, guys, meron pala tayong chair, yung table. Tingnan nyo. Oh, diba? Very nice, you guys. Pwede tayong mag-work dito. Ayan. Oh, diba? Very nice, you guys. So, ano kami, guys, lumipat kami ng chair kasi konti lang naman tao. Dito pwede kayong mag-work, pwede kayong maglagay ng laptop nyo or anything, or pwede kayong kumain tapos ilagay nyo lang yung food nyo dito. Dito is for drinks, ganyan. So, ito yung nakaka-advantage if nasa business class kayo. Pero, bakit parang guba lang din eh. Need ng maintenance. Char. Yan. Tapos, yung movie pala ngayon is Swapped. Sa Netflix dito, guys, yung Swapped. Explore muna tayo, guys, kasi parang feeling namin nag-andar na. Ayan, ito yung labas niya. Ooh! Ayan. So, pwede kayong magdala ng car nyo, guys, going to Bohol. And feeling namin mas mura siya compared if going kayo sa Tagbilaran. Parang yung Tubigon to Tagbilaran, guys, parang mga 1 hour lang yata yung biyahe, no? Oo, parang mga 1 hour lang yung biyahe. And doon, guys, makikita nyo yung C-Selects. Pero for some reason, hindi ma-zoom yung camera ko. Ayan. Oh, ang ganda ng lights, sunlight. Hindi pa siya ganun ka sobrang init talaga. Full salam, guys. Pero pala, nandito pala yung C-Selects. Akala ko nang doon, lapu-lapu pala yun, oh. So here is the C-Selects, the longest bridge here in Cebu. Ayan, may another ship. Welcome to the cruise ship, guys. Manifest again. Lord, we manifest, Char. Thank you, Lord. Char, manifest na. So, dadaan na tayo ng C-Selects. Ayan. Sobrang guys, sobrang ganda ng business class kasi may own CR kayo, tapos may TV, tapos sobrang mingaw, guys. Feeling namin less than 20 lang kami doon sa area na yun, or feeling ko mga less than 10, no? Or siguro mga 10 to 15, ganyan. As in, sobrang lang talaga, minimal. Tapos, guys, yung fare difference niya parang mga less than 100 lang yata, kasi if economy 407, I mean more than 100.
Kaya na-push through kami sa business class. 407 yata yung economy as of this recording, guys, ha. And then yung tourist cabin is around 510, something like that. Tapos yung business class is 585 Cebu to Tubigon. So sobrang liit lang yung difference niya, guys. And then yung comfort mo is ano siya, big difference. For me lang, kasi sa economy, guys, feeling namin hindi siya aircon, no? Parang fan lang. O open air, I mean. Then sa tourist, yun, meron siyang aircon, pero ano siya, iba pa rin yung sa business class. Syempre, kasi may ano siya, fair difference. Yan, so, nandito na yung Sizzlex. May nakita ako. Supercut, Chelsea. Meron pala akong Supercut, guys. Meron pala akong ferry. Meron pala akong Fastcraft. May nakalagay, Chelsea. Pero yung spelling, Chelsea. Yung common na Chelsea. Hindi yung Chelsea. Char. Daming kaartihan. Guys, kuhan pala. Trivia 101. Share ko lang. Ang barko na to, guys, parang galing pala siya sa Indonesia. I don't know. Parang doon siya yata na form, no? Tapos binili ng light shipping. Oo, parang yun. So, etong sinasakyan namin is galing pa tong Indonesia. Wala, Trivia 101. Ayan, nandito na tayo. As in, sobrang lalapit na natin sa Sizzlex. Yan, oh. So ito pala yung Cebu, guys. Welcome to Cebu. Fun fact, guys, meron kaming na-discover again dito sa Laod pala. Parang ano siya, guys, yung may stoplight. Red, yellow, tapos green. Pero for some reason, hindi ma-zoom yung camera ko. May mag-jogging, din dito. Sana all. Dito pala, guys, sa business class, ayan. Diyan, pwede nyo kayong ilagay yung mga luggages nyo. If yun nga, may luggage kayo. Sa amin, guys, ito lang talaga yung dala namin. Ayun, oh. 2 backpacks. Tapos ito. Diba? Very backpackers yung atake namin ngayon. Which is, ang ganda pala niya, guys. On the way kami, guys, sa canteen. Wala lang. Suroy-suroy sugbo. Dito pala, guys, sa lower deck or lower area is the economy. Tapos, ayan, guys, so pwedeng lagyan ng mga luggages dito sa economy. Parang sa economy yata ito na space. And ito yung parang canteen nila. Alam, may siopaw again. Ayan. Uy, nasa lang mga gana. Ano sa'yo mga bebe? Banana chips. Nice lagi dito, guys. Ayan. Parang may table lang something. Tapos pwede kayo mag-charge pala dito. So right now, guys, nandito tayo sa Snack Bar and Cafe Lounge. Ayan. So dito pwede kayong bumili ng mga drinks, ayan, meron din mga chips, merong mga breadstick, eggnog, and then meron din mga cup noodles, ganyan. Actually, guys, meron silang parang rice meal, pero parang for some reason hindi ko siya bet as of now. Tapos merong mga banana cakes, ganyan. And si John, bumili siya ng cup noodles. So ano na siya, parang snack na namin. Breakfast snack. And ayan, ang nakaganda dito, guys, meron siyang parang chair talaga. Ayan, tables and chairs. Pwede kayong dito kumain lang. Yay! Cup noodles! Yay, thank you. Pila ni? 60. Okay, 60 pesos. Unya, itong tubig kinabilin man. Ay, palitong chocolate, 75. Wag na lang. Cup noodles on the cruise ship. Cup noodles date. Sa cruise ship. At least sa cruise ship, char. Manifest ng bonggang-bongga. Mainit, tapos malamig. Bumili kami ng 2 cup noodles, guys. And then yung isa, Chucky. Apparently, guys, mas mahal pa yung Chucky kaysa sa cup noodles. Siyempre, sa mga ganito, parang times 2 talaga siya. Supply and demand pala. Yeah, supply and demand. You don't have a choice. You have to buy to eat. Ito, guys, no, yung sa cafe, snack bar and cafe lounge, wala pala dito yung economy. And feeling namin nasa lower pa yata yung economy. Pero sobrang kainit po. Uy, gusto sana namin kayong i-tour dun sa economy, pero hindi namin mahanap. Dito na lang, guys, kain na lang muna tayo ng cup noodles. And our view, tingnan nyo yung view namin, guys. Naod muna
muna kayo ng view namin habang kumakain kami. Kasi nauubusan na akong topic guys. Enjoy kayo dyan sa view namin. Guys, yung pag-book pala dito sa Light Cat? Oo, ganyan. Is, pumunta kami dun sa parang mismong building ng Light Shipping. Pero, meron kayong option guys. Pwede kayo sa online. You can download lang the app na Barcota. Yata yung app na yon. I'll just put the link on the description box below guys. Pwede nyo yung i-check. Feeling ko, parang same lang ng price. Actually, yes. Pero, wala. Trinay lang namin dun sa mismong building. And for your convenience, pwede kayong sa online na lang magbayad. And maybe meron niyang convenience fee. Yun lang yung difference niya. Pero from the word itself, convenience, sobrang convenient if kayo, sa online na lang siguro. Feeling ko yung mga fee lang is mga 25 pesos, 30, pinakamahal na siguro yung 50 pesos. Tapos yung price same lang naman. Para less hassle. Oo, para less hassle talaga. As in, sobrang convenient niya. Pero hindi ko lang sure kung ano yung mga pros and cons if doon kayo sa app mismo mag-book. In fairness, we love the ship. So, dito na area is for tourists. Diba guys? Ang ganda. Tapos, we're here na ulit sa business class cabin. And, sobrang mingaw talaga dito. As in, konti lang namin. It's currently 8:40 a.m. And, ayan guys, nakikita na talaga yung Tubigon, Bohol. Ayan, sobrang dali lang talaga ng biyahe. As in, and medyo mainit na talaga. So, more or less guys, yung biyahe namin is mga 1 hour and 45 minutes or mga 1 hour and 50 minutes. Basta almost 2 hours din yung biyahe going dito sa Tubigon. And then, after guys, once na bababa kami dito sa Tubigon is punta na tayo doon sa Tagbilaran. I guess yung fare guys ng bus is mga less than 100 or 100 yata, ganun. And then, after that one, siguro mag-stroll kami ng konti dun sa Tagbilaran or diretso na siguro dun sa rentahan ng motor para kunin na yung motor. Finally, nasa Tubigon na tayo guys. Natuntunan na namin guys yung economy. Pwede pa masakap? Ayun! Dito oh. Dito guys yung economy niya. Yan, economy class. Guys, meron kaming na-discover. Pwede pala kayong mag-standby dito. Oh my God! Hello guys, tingnan nyo. Pwede pala kayong mag-standby dito. Mas nice dito guys. Ano lang kayo, hanap kayo sa economy. Tapos eto, merong parang pwede kayong mag-chill while nasa biyahe. And nandito na tayo sa Port of Tubigon. Yan pala yung Karaan, no? Yung old na ferry sa Light Shipping. Tapos ito yung bago. Tingnan nyo guys, sobrang ganda niya. Ayan o. Diyan yung parang pilot area siguro. Ayan, lighthouse. Ito guys, sa economy class. Yan o. Fun. Open air siya. Tapos meron naman palang TV. Welcome to Tubigon guys! Yay! We're here na talaga sa Bohol. O, di ba parang first timer lang? Actually, first time ko dito mismo sa Tubigon. Ayan yung ship natin guys, o. Tingnan nyo. Yan. Nice, no? In fairness. Diyan pala, yung sa itaas. Yan. Yung economy. Tapos dito sa second floor is dyan yung tourist. Tapos yung business class. Then sa pinakababa is dyan ay nakalagay yung mga cars, trucks, motor. Hindi ko lang alam guys kung how much yung presyo. So yun lang, share ko lang. Ang init, uy grabe. Tara na, uy. Ay, may pa-trivia pala si John guys. Right now. Tubigon Port pala is comes from the word tubigan kasi noon flooded yung area na to. Palaging binabaha kaya tinawag na Tubigon. Yun lang. Wow! Trivia 101!
So, ay, no? Tinodyo na. Siguro. Pero I did my research. Yan daw. So, again daw, yung tubigon means Tubigan. tubigan. Kasi palaging Sa Bisaya flooded. kasi guys, yung tubig is... Same ba Tubig. sa ano? Tagalog. Tagalog, tubig. Ah, okay. Yan, tubig means water. So, dito daw, sa tubigon. Ano sa na, long time ago or what? Yes. Long time ago. Okay, long time ago. Parang ano, medyo... Palaging binabaha. Palaging binabaha pala dito. Kaya tawag na tubigon kasi derived from the word tubig. Tubigan. So, ayun. Parang doon na-discover yung word na tubigan. Comes Same from sa, the- ano no, liluan kasi maraming lilo. Kaya Oh. naging liluan. Pero in fairness guys, you know, unlike sa Tagbilaran. And, mabilis lang naman guys, 2 hours. Yeah, almost 2 hours. And in fairness, maganda yung experience namin, especially kasi nakaano kami, business class. Minsan talaga yung comfort yung binabayaran mo, no? And to think guys, mga less than 200 pesos lang yung difference ng presyo ng economy at saka yung business class. And then guys, now, hindi na tayo masyadong comfy kasi mag-bus na tayo. Mag-bus na tayo going to Tagbilaran. Naglakad kami ngayon on the way, maghanap ng bus. More or less, mga 1 hour din yung biyahe, no? Oo. So again guys, parang yung tubigon is not for everyone talaga. So, if same kayo sa amin na okay lang mag-bus going to Tagbilaran, then this one is a good option. Then mag-business class kayo guys. Sobrang comfy niya talaga. Port of Tubigon! Pagkalabas niyo pala dun sa Port of Tubigon, maraming mga tricycle dito. Pwede kayong mag-tricycle going dun sa parang ano talaga, yung main road, I mean. So yan, I'm not sure lang how much kasi hindi na lang kami nagtanong. Baka kasi if magtanong kami, pipilitin kaming sumakay. And hindi yan yung plan namin kasi gusto lang namin maglakad. Ayaw namin For some reason, gusto lang namin maglakad. Wala lang. Exercise. Morning exercise. Wow! May shade naman, oh, ganyan. So hindi siya mainit. Pero if marami kayong dala, so yun, pwede kayong mag-tricycle. Gotcha. Wala lang. Live as a content creator slash vlogger slash YouTuber. Char. Welcome to the municipality of Tubigon. So, kanina gate 2. Finally, nandito na kami sa gate 1. So, meron pa tong gate 0. Gate 0. Backpackers talaga kami guys. Di ba? In fairness, we love it. Mas comfy siya. Pero if ano lang yung mga ganito. Pero kung mga international, prefer pa rin talaga namin yung mga luggages guys. Feeling ko nandyan na yung mga bus. Kung walay bus diha, masin magsakay na sa may fastcraft pa dong Tagbilaran. Mura tag. Pagkalagpas nung gate 1 guys, ayan. Meron na palang public market dito. Tubigon Public Market. Merong Cebuana. Then dyan, finally McDonald's. Meron din Park and Go. Yung reason guys, nakakakilig talaga makakita ng flag. How I wish same tayo sa Vietnam, yung maraming flags na nakikita. Kasi sa atin guys, marami lang flag if June kasi Independence Day. Ito guys, merong van, ayan, merong series. So mag-series lang kami later on guys. Tapos ngayon, mag-McDonald's muna kami. Food is here guys. Ayan, we have here Coke float. Coke para kay John. And then, eto guys, parang ano to siya, beef steak, pepper beef steak, something. Hello, cute, so rice. Cute. Sige, laban na to. Good for me. Hehe, thank you Lord for the food. Let's eat everyone. And guys, tapos na kaming kumain and right now, nandito na kami sa bus area. Yan, Tagbilaran. Ay, CM? Wala, mura lagi may bus. Ay, arita. Let's go. So nice ko dani. Tingnan nyo guys. Yung bus na to guys, para siyang sa SM My Bus ng Cebu. Pero guys, ano siya? Yung series pala dito, ayan siya. Ang nakalagay pala dito is Southern Star. Feeling ko ano siya, no, parang naka-branch out yung series pero ibang pangalan yung nakalagay. Yung kulay niya is same talaga siya sa series. Pero series naman talaga siya. Yan lang yung parang pangalan niya dito mismo sa Bohol.
siguro part of marketing strategy. As a bida-bida guys, ayan, nandito kami sa, as in, sobrang, sa ano na talaga, pinaka-last talaga kami na chair. And hopefully guys, hindi tayo mahilo dito, no? Kasi nasa pinaka-last tayo. Grabe naman yung aircon dito. Eh, gusto mo po pa. Okay. Naon na din niya. Yung aircon, pwede na may close. Para di kayo katugnaw. Doon kayo, good. Yan, so we're here lang. As a bida-bida girl, nandito po tayo ngayon. Welcome to Bohol! As a bida-bida girl, dito tayo guys. Comfy naman siya, pero parang awkward lang, no? And if you are wearing something siguro as a girl, and you are wearing siguro mga sayal, ganyan bito guys. Parang, I wouldn't advise na dito kayo kasi kitang-kita talaga yung ano dito guys. Bebe. Na yung mga kita na ito ba? Muna mas lagam mo. Mga yun na lang may copy sa CCTV, be. Ayan guys, meron silang CCTV. Baka mag-ask na lang kami ng copy, no? Para sa montage natin dito sa ating video. Sa ano guys, pinaka-last, meron namang siyang space here. Pwede nyo ilagay yung mga bags nyo. Tapos dito naman, pwede din. On the way na kami sa Tagbilaran. Pero ano guys, chika ko lang. Sa totoo, ano talaga, nirent talaga namin yung buong bus na to. Tingnan nyo, oh. No, amin talaga to, oh. Amin. Para kaming city tour, sightseeing. Bus sightseeing tour. Bitaw no, di ba? Tinamo dito sa taas. Oh, di ba? Bohol sightseeing tour. So, bababa pala kami guys sa ICM Tagbilaran. I believe mall siya. Island City Mall ng Tagbilaran. So, doon kami bababa. From Tubigon to ICM Tagbilaran is 130 pesos daw yung bitin niya. How we wish na wala tong ganitong ceiling para ano na talaga. Yung parang sa Hanoi, bitaw Hanoi. Tapos doon sa Ho Chi Minh, yung city tour, no? Yung bus tour. Tapos umbrella lang kami. Tapos ano lang ba? Umbrella. Walang umbrella. Bahala na yung init na dyan. Di ba para tayo naka-city tour guys? Tingnan niyo yung view namin. Welcome to Tubigan. Did you know that Tubigan comes from the word tubigan? Chat GPT na lang tayo kay Bati Tagtingog. Did you know that Tubigan comes from the word tubigan? Kasi sa unang panahon daw, marami talagang tubig dito kasi bahain to dito. Yan. Trivia 101. Next station. Ay, nahimutang train. Time check guys, it's currently 12:13 noon. So mga almost 1 hour and 30 minutes yung biyahe. So dito kami guys, yung parang may terminal. Tapos yung katapat niya is eto na. Yung Island City Mall, ICM. Parang yung terminal na yun guys, is yan yung parang last na stop niya. We're here na sa Island City Mall. Look how cute! So ng color, very pastel. Unique sad! Nindot ang color. Nindot sa mata. And right now guys, on the way na kami sa Bart's Bohol Car and Motorbike Rental. Pero medyo malayo siya dito, mga 2 kilometer. And trinay namin siyang hanapin. Kasi guys, dito pala sa Bohol, meron silang Grab tsaka Maxim app yata, something like that. So, accessible na din siya, no? Di ba dati parang, I'm not sure ha, parang wala pa siya before. Then ngayon, meron na siyang mga Grab, ganyan. And then, trinay namin i-search guys, kaso hindi siya mahanap dun sa location. And right now, mag-try kami ng parang tuk-tuk guys. Sir, kanya ay Bart's Bohol Motorbike. Sa pangan? Kana. Bars motorbike rental towers in Our Lady of Lourdes Parish Church. Oh, daw siya diha. Top. Wala ma'am, manatapit na sa kuhan ma'am. Ano yung Lightport? Pila po, sir? 30 isa to. 31. Oh, sige. Okay na. Wow, yay. First motorbike. Motorbike. Tuk-tuk. Okay. Another city bus tour. I mean, sightseeing tour. Dito naman, new version sa Tagbilaran.
guys, nakababa na kami. Yung parang tuk-tuk. Yung nabayaran lang namin is 30 pesos each. And then, eto pala yung name, Bart's Motor. Meron din pala silang fitness gym. Oh, ay, maraming business si Bart's. Sana all Bart. Si Bart's, maraming business. Si Bart's, mayroong fitness gym, tsaka meron ding motorbike and car rental. Ano siya guys, so yan yung main road. Tapos dito, parang dagat na pala yun, oh. Tapos dito guys, oh, ayan, sa left side. May nakalagay naman, oh, Bart's Bohol Motor and Car Rental. So dito tayo. So malapit lang siya sa Our Lady of Lourdes Parish. And eto, K of C Recreation Center. So yung motor pala na i-ano namin guys, i-rent is Fascio. Fascio na motor. Gusto ko sana yung white. Ayan, kaso yung meron dito is red. Okay lang, para terno sa aking nails. Oh! In the bright side, terno siya sa aking nails. Hello. Pero nakapa-reserve namin. Ano yan? Chelsea. Ay, John Rich di ang nakapangan. Sorry. Pwede. Naka-down payment, ha? Ah, mana. Ito na. Ano nga, kuhan ni mamotor? Ito na yung payment ng Fascio. Pila ka adlaw? Until June 10. Then, I guess, same lang ang time. Uli na mo ni. Or before mga 1. Nga na. Pwede mo tanaw sa price, ma'am? Pila yung gihatag? Kuan, 500. 500 per day. Ah. Pwede lang fill up, ma'am? Kailangan mo picture? Oo, nga mag-deposit o ID po. Pwede yung ID. Kung ID. Pwede ra. Okay ra. Sige. Ako na lang. Tara. So yan guys, we have na motor. Ang ngayon kayo, baby. Very ang ngayon. Very ang ngayon. So right now guys, andumi na tayo sa aming Airbnb. Oh. And meron pala siyang holder guys. Ito yung helmet ni John. And then ito yung helmet ko. Ano siya? Nutshell lang. Oh, parang nasa Vietnam. Yung motor. Parihami. Cute. Parihasad mo. Cute. Hey guys, finally nakapag-check-in na kami dito sa aming accommodation. And tara guys, mag-room tour na tayo agad-agad. Ito yung door. And yung door dito guys, kakaiba siya kasi yung smart lock niya, ito, tingnan nyo. Ganito siya, yung forma niya. And then, dito, sa labas, is meron siyang parang may numbers, something lang. Tapos, input mo lang yung code. Di ba usually sa iba is parang ganun, no? Pataas ito. Ito is parang dito lang talaga yung numbers niya. Later, ipapakita ko sa inyo. So, here is the door. Tapos, dito may switch. Then, may power box lang dyan. And then, after sa main door is dito yung CR. Pakita ko na agad-agad sa inyo yung CR. So, here is the CR. Actually, malinis naman siya. Meron lang sa amin dito. Another switch here. Tapos, may hair dryer. Ito guys, gamit na gamit. Ayan, amazing. And then, meron lang sink, trash can. Then, dito, pwede yung lagayan ng mga essentials or towels, ganyan. And then here is the toilet. And amazing kasi may bidet. Then dito naman is the tissue, shower, and I believe meron siyang heater. Yan. And then dito naman is hair and body soap or liquid soap, ganyan. Basically ganyan yung forma niya. Maliit naman siya, pero ang linis naman niya. And after the CR guys, is eto na yung mini kitchen nila. Pwede tayong magluto dito guys kasi ano siya, Airbnb. Meron silang oven dito, may saksakan lang dyan, heater. Then dito naman is a sink, then may cabinet lang here. And then dito guys is another cabinet. Tapos meron lang siyang mga glass. So cute! Yan. And then, dito naman, walang laman. Yun lang, wala siyang laman.
Try natin dito. Wala pala siyang stove, no? Oven lang talaga yung meron. Ay, ang sad. Yeah, oven lang. At saka, eto, heater. Basically, yan lang pala. Akala ko pwede tayong magluto talaga. And then, dito mismo is the ref. Yan. So, walang laman. Yan. And here. Tapos, pala guys, di ba, ito yung parang kitchen nila. Then, dito lang is may another mirror. Whole body siya na mirror. So, pwede tayong dito, salamin before tayong lalabas sa room. And then, after the salamin or the mirror is eto, mayroon parang accent design lang here. Ayan siya, may parang anek-anek lang. Para siyang cabinet, pero mayroon na siyang ganitong design. Yung nakaganda sa Airbnb na to guys, marami talaga siyang cabinet. And then, after this one is eto. Pwede siyang maging working station nyo. Meron lang parang ganito, outlet here. Tapos, ayan, pwede nyo lang itong gawing working station. May 2 chair lang dyan. And eto guys, more compartments here. Ganyan. 1, 2, 3, 4. 4 compartments pala siya. Or I mean drawer. So, merong TV dyan. Then, another switch. Then, eto is the remote control. So, meron siyang Netflix. Pwede din tayong maka-YouTube. So, may Wi-Fi tayo. Pero guys, yung Wi-Fi dito, apparently, as of the moment, is hindi pa kami nakakonect kasi parang when we try to connect is parang may mag-pop up bitaw na meron kaming babayaran something. So, we're trying to communicate pa sa host. Apparently, hindi pa siya nag-reply right now. So, nag-antay lang kami. And then, here pala guys, is merong another cabinet. Ayan. Then, eto guys, ang nakaganda is meron siyang mga ganito. Very spacious siya actually. Meron mga hanger lang here. So, wag na tayong patumpik-tumpik guys. After this one here, ayan na. Eto na yung ating bed. Yan. 2 pala siya. In fairness guys, sobrang spacious ng room. Yan yung isa sa nagandahan namin kasi sobrang lawak. So, they provide us toothbrush and toothpaste, shampoo, then soap. Same din dito. Meron din. O, diba? Yan. Meron lang pa-design here. Yan, ganyan. I don't know guys if eto pwede natin siyang gawin as habol, no? Kasi parang wala naman silang pinavide na habol. And then, dyan, meron lang design, mini design. Tapos, eto naman is side table. Feeling ko mag-on to. How come? Hindi. Uy. Huh? Para saan kung switch na to? Yan. Basically, ganyan. Tapos, may drawer lang here. Eto, guys. Nakakasira naman sa ganda. Sana naman, no? Parang, linagyan nila ng something para hindi siya makita. But anyways, yan. Maganda naman yung room. And then, dito pala, guys, sa kabila, is, eto. Ang ganda ng lights, Yan. I don't know, for some reason, hindi siya nag-on. Yan. So, another side table lang. So, same dito sa kabila. So, side table lang, tapos meron lang decoration. Eto naman is the window. And, one of our favorite place or spot here, is the balcony. Pero later, guys, punta tayo. Pero dito muna tayo. Yan, meron lang siyang may parang pa-design here. Yan very nice naman. Yan. So, basically, ayan. Tapos may aircon, yan, lights, ganyan. So, yan, basically, ganyan yung forma ng aming room. So, tara guys, punta na tayo dun sa labas for the balcony. So, here is the balcony. So, meron lang paano dito, fake grass. Lo, nice po din lang kuan. Balcony kay, nga diba? Design po din lang kuan. And eto guys, is the view. Ayan, nasa 10th floor pala kami. And in fairness guys, sobrang mingaw. Eto, we are currently here lang sa, I don't know, building A yata to something. Then, merong another building doon. And another building dyan. And guess what? Kalibunan. Ting, 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 ting.
dagat yung view natin. Ayan. Tapos pala guys, dyan, oh, i-zoom natin. Ayan, finally, na-zoom na natin. Ayan, meron siyang pool dyan. Pwede tayong maligo dyan. Later on, try namin dyan maligo. Tapos, dito palang banda is, merong parang kids corner. Playground. Tapos, dito naman is, merong basketball. Ano ba tawag dyan, guys? O yan, ayan, anong tawag niyan? Meron kasing mga ganyan lang, oh. 4 siya. I forgot kung anong tawag dyan. Comment down below, char. Yan, basically, ito yung view natin. And feeling namin, guys, once na gabi na, sobrang ningaw talaga ng area na to. No? Yan. Tapos, ayun, kalibunan na yan. So, ayan guys, basically yan yung aming Airbnb. Yan yung, ito yung room namin. And, ano lang siya guys, meron siyang mga pros and cons lang. First, yung unang nakita namin is, dito sa room lang muna, is yung door. Yung door kasi na guys is walang double lock. So, parang, iba kasi yung feeling pag merong double lock, no? So, yun lang yung isa sa cons na nakita namin dito sa room. Tapos wala pa lang siyang ano guys, stove, ano lang, oven. Wala siyang induction stove dito. So, I don't know if makaluto kami guys. Yan pa naman sana sa isa sa mga nilook forward namin if Airbnb. So, if matagal na kayong nag-watch sa aming channel, so, lagi namin minimension as much as possible mga Airbnb yung ano, mga accommodations na i-try namin or i-book. Kasi nga, parang homey lang, ganyan, tapos merong lutuan, ganyan. So, basically dito is parang, ano lang, oven tsaka heater. Yung heater, gamit na gamit yan for sure. And then guys, sa area naman, one of the cons na nakita namin is medyo malayo siya sa mismong vibe ng Panglao. Kasi guys, ito is sa Panglao Island pa rin to. So, basically, ito is parang nasa Dawis ba to, no? Oo, nasa Dawis area kami sa Panglao. So, medyo malayo siya sa Alona Beach. And yung cons din is, once na pupunta kayo dito, kung wala kang private vehicle or hindi kayo nag-rent ng motor or ng car, medyo mahirap yung transportation guys going here. Although, meron namang mga Grab app or Maxim na app, pero iba pa rin kasi if ano siya, parang near ka lang sa Alona Beach, ganyan. So, medyo malayo siya na area. So, kaya siguro mura, no, ang nabook namin dito. So, yun yung isa sa mga cons na nakita namin dito. And then, parang bago din. Eto, parang bago yung building, guys, no? Parang wala pa masyadong tatsa. Char! Tatsa! Yan, tatsa. Wala pa lang masyadong tatsa. Parang bago pa lang yung building na to. If you want peaceful, guys, yung parang staycation vibe, siguro you would love this one. Pero, if yung habol nyo talaga is yung vibe ng Panglao, yung parang maraming mga nightlife or party, ganyan, yung as in, beach vibe. So, I would not recommend this Airbnb if yan yung hanap nyo kasi medyo malayo talaga siya. So, sa amin kasi is nag-rent kami ng motorbike. So, for us, medyo accessible siya. Sana pala guys, mamayang gabi, no, sana maliwanag lang sa daan. Kasi medyo ano siya, sudlunon. Ano yung Tagalog sa sudlunon? Comment down below. Kayo nang sumagot guys. Yeah, medyo sudlunon kasi yung area na to. Hindi siya along the road talaga. So yun yung isa sa mga cons din na nakita namin. If you want yung staycation vibe, pwede to. We would suggest if you want this kind of vibe, yung medyo away sa ingay, yung may staycation vibe, ganyan, pwede ito. Pero if you want nightlife vibe, ito, I would not recommend this one. Pero, if ano naman siya guys, home away from home, pwede siguro, no? Kasi guys, medyo maganda naman talaga yung, yung surroundings niya. Medyo tahimik talaga siya dito guys. Pero guys, feeling namin maganda talaga yung pool. Feeling namin yung pool area, maganda siya. Explore natin yan later on. And then, if meron kayong private car or motorbike, yan, I would suggest this one. Pero, if ayaw nyo mag-rent ng mga ganun, or ayaw nyo magdala ng private car or vehicle, yun, I would not suggest this one kasi medyo struggle talaga guys going here if, hindi kayo naka-private motorbike or private car, ganyan. If you would consider this accommodation, make sure talaga guys na mag-rent kayo or magdala kayo ng private vehicle. Yun lang yung aming feedback
regarding this one. Actually guys, nakuha lang kasi namin to from June, because we will be staying here June 7 to 10. So, nabayaran lang namin is mga 3,000 plus. So, as a tipid person, yun, sulit siya sa amin. Hala, wala tayong rice cooker. Shucks, yun pa pala guys, wala tayong rice cooker. So, basically, useless yung mga cooking na nilook forward namin. Kasi, plan kasi namin is dito lang kami mag-breakfast siguro sa room, like bibili lang sana sa grocery, ganyan. And apparently kasi guys, walang rice cooker, tapos walang induction stove. So, yun. Ay, I don't know guys, yung Hop and Go is convenience store yata siya. Meron daw dito mismo, near lang sa pool. So, later on, check namin yan. And then, apparently, hindi pa talaga nag-reply yung host. So, ano, mag-reply na siya para makakonect na tayo ng wifi. So, ayan guys, lang kami. Chill muna kami. It's currently 2:51 p.m. And siguro mga 3:30 is bababa kami. Punta kami doon sa pool guys. Makikichismis tayo doon. And itour ko kayo sa building. Nasa sa inyo na guys kung you would consider this accommodation. Pero yun nga, medyo malayo talaga siya sa Alona Beach, yung ganyan. Hey guys, it's currently 3:53 p.m. and nakatulog siguro ako ng mga 30 minutes. Nag-freshen up na kami. So, tara guys, i-tour ko na kayo sa building. Siguro na-refresh na yung energy ko. So, let's go. Tara, let's! Kanina pala regarding sa wifi, in fairness sa host, no, pinuntahan niya talaga kami dito sa room and binigay yung parang may code something siyang binigay. Yan. So, ngayon, nakakonect na kami, which is amazing, which is good. So, in fairness naman sa Airbnb host namin, very accommodating siya. Very accommodating your Airbnb host namin. So, right now, pupunta tayo maybe sa taas, doon sa roof deck. And then, after that one, maglakad tayo ng konti para punta tayo sa pool para at least you have idea within this area. And also pala guys, na-realize namin if long-term kayo, gusto niyo mag-long-term, especially those na mga work-from-home people, tapos gusto niyo away from sa bahay niyo lang, tapos gusto niyo lang parang mga long-term, ganyan, pwede niyo idala yung mga laptops niyo, ganyan. Dito guys, pasado to for mga long-terms, ganyan. Para sa amin, medyo bago pa talaga tong room or yung listing ng Airbnb na to, kaya ayun, wala pa siyang mga induction stove, ganyan. Kasi yung exhaust fan ng cooking, guys, yung parang hihigop ng usok, yan, hindi pa siya nakataod, hindi pa siya na-input doon. Kaya siguro wala pa yung mga induction stove, rice cooker, ganyan. Bigyan natin ng time yung host for that area and feeling namin sulit naman siya for its price. And yun nga lang, yung downside lang dito is medyo malayo siya sa Alona Beach or yung mga pang nightlife talaga. If yan yung habol niyo, so this Airbnb is not for you. Pero if you want yung pinaka calm area ng Panglao, eto naman, masasuggest talaga namin yung parang staycation vibe, tapos marirelax ka, ganyan. Kasi guys, talagang siya, dito sa Airbnb na to, yung surroundings ba, parang sobrang tahimik, sobrang calm, ganun. So, tara na guys, dami ko ng chika. So, let's go, tara. Share ko pala guys, yung lights dito, siya, iba-iba, If you want white, ganyan. Tapos if you want warm, diba? Ayan, same, yung tatlo na yun, ganun. Pwede nyo siyang i-adjust, white, warm, ganyan. Depende sa preference nyo. Tapos, eto pala guys, Eto yung sinasabi kong holder. Yan. Yan. Yung mga numbers, yan. Input nyo lang. Okay. So, auto-lock na siya. Yan. So, since nasa 10th floor kami, eto na yung roof deck. Actually, yung roof deck wala siya, or yung sky deck is wala siyang option doon sa elevator. Yan. Dito lang. Meron siyang parang hagdan dito. So, Royal Ocean Crest Panglao. Ito yung condominium na pinagstayhan namin to sky deck. So, operating hours is 6 a.m. to 10 p.m. So, dito lang, banda, going for sky deck. Ay, wow! Hello! Oh! Nice day, ay. No?
Chuyo. Explore natin ng konti lang. Ayun no, each building merong sky deck. Doon merong sky deck, tapos yung Picas building meron din. Pwede pala tayong parang picnic style. Same sa kanila. Nice! Pang na-appreciate ko yung area na yun. Area na to. Ayan o, ito yung building na to. Tapos yan yung parang basketball court. So yun lang, so bababa na tayo para punta na tayo sa pool. Then after that one, maghanap kami ng convenience store. Ay, eto pala guys. Yan, before tayong pumasok sa Royal Ocean Crest, meron parang subdivision dito guys. So, feeling namin wala pang mga nag-stay dito. Pero doon, merong mga cars na yan, feeling namin meron ng nag-stay na doon. So guys, if you're looking for subdivision here in Panglao, eto, pwede nyo. Nag-promote ay nahimungguan real estate. Pwede kayong bumili dito guys ng subdivision. Wala yung elevator. Yan, eto yung view niya guys. Ay, may salamin pala dyan Yan. Zumba session starting April 17, 2026 every Friday at 4:30 to 5:30 p.m. Kuya, napwede sila mga pakulo. Here na sa parking area and our beloved fashion. So later na natin yan. Later na tayo sasakay dyan guys. Punta muna tayo sa pool para in case na bibili kayo ng unit dito, just contact me. Char. Ang ganda dito guys. Running dito. Laging ka dito. No? Nindot dyan. Very peaceful guys. Ay, nagdagan. Ay, mostly yung mga nagstay dito, mga foreigner. No? Kanina sa sky deck. Foreigner din. Para silang na-picnic. Tapos, parang may another foreigner dyan kanina. Parang, sila siguro running yun. Ay, wow! Ayan guys, here is our pool. For kids siguro to. Pwede kayong magstay dito. For chill lang. May pool dito, pool dyan, pool. Dito pala guys, meron din CR. Ganyan, para pwede tayong dyan na lang mag-change. Tapos pala, near sa pool area, hop and go. Grocery, food, and coffee. Oh, the nice day. Oy, no? We'll see. Try natin. Paubos na sila guys. Need natin mag-refill. Char. Chicken pastel. Ay, mga coffee ay. Pwede ito din mumulit, no? Ayan na ba? Nasad guys sila yung mga cups, Ice cream. Kung nag-crave kayo ng ice cream. Shampoo. Mga sabon. Sa mga trentahin dyan, meron din tayong efficacy. May water, ganyan. Ubus na yung mga stocks nila dito. So yan guys, naikot ko na kayo dito sa aming resort char. Dito sa aming accommodation. In fairness, maganda siya guys. And na-observe namin, merong mga foreigner talaga dito. Yung isa nakita namin, may dala siyang laptop. So siguro for long term siya dito. Yan talaga isa sa na-observe namin guys. Eto, perfect siya for long term, no? As in, kasi tahimik siya. Pakita ko pala yung surroundings dito. Yung papasok kayo bitaw dito sa area na to. Kasi parang hindi ko pa siya napakita sa inyo. So at least meron kayong idea yung mga view once na papasok kayo dito sa Royal Ocean Crest. Let's go! Go! Ay, pray pala tayo. Thank you, Lord. Yan. Let's go! O, diba guys? Very adventure yung atake natin dito. Exit here. Ayan. At first, parang nakakatakot siya. Pero once na palang nasa loob ka, okay naman pala, uy. Kasi guys, natakot kami kanina. Flight lang kasi medyo mingaw.
Then, ito yung makikita nyo. Ito yung makikita nyo dito. Ay, pero may ano naman, oh, parang may suga. So, sana mag-on to lahat. Yan. Imagine guys, ganito yung scenery nyo. Pero, madilim. Ayan, oh. Very ano kasi talaga siya. Very probinsya vibe. Ayan, marami talagang... Uy, naman sa mga neighborhood diri. Oh, I see. My humps. Ayan guys, meron namang mga resort. I don't know if resort to, feeling ko private property yan. Kanina, sa left side, may resort yun. Mayana Resort yata yung name. Tapos, ayan guys, so, very provincial vibe talaga siya. Before kayong makapasok sa Royal Ocean Crest. Maraming kanding. IFM. Sa mga tuntahin dyan, sa Cebu. Yan. Naalala niyo pa ba yung IFM? Favorite channel ko yan. Radio station pala. Favorite FM station ko yan. Nung high school. Yan. Oh, very ano siya. Provincial vibe talaga. Before kayong makapasok sa Royal Ocean Crest. Kaya, kanina natakot kami ng flight. How much more, no? If gabi. Walang suga. Sana meron naman later. Magnara may mga poste, pero ambot lang mo gana. Oo, naalagay siya mga poste. Ayun pa. Ay, na siya mga solar o kana. Hopefully, di ay, naman ang uban lang kay maglagyo. And hopefully guys, ano siya, okay lang siya daanan later on. So yan guys, I think I will end na my video here and continue na lang natin on a separate video kasi feeling namin mahaba na siya. And thank you guys for joining us. Bye!